dahilan ng mga tao kung bakit sila nagbabago. Madalas dahil nasasaktan sila ng todo. Ikaw, kabarangay, ano ang dahilan ng pagbabago mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cha, 25 years old at maagang naging man-hater. Dahil paulit-ulit akong niloko ng mga karelasyon ko. 14 years old ako noong first time na ma-in love. Sa kaklase ko, gwapo, masarap, kasama, talented. Yun siya, kaya ang bilis kong ma-fall. Nung niligawan niya ako, syempre hindi na ako nag-inarte. Dream boy talaga ang level niya. Pero kasing level din pala niya si Satanas. Pinagsabay niya kami noong pinakamagandang girls sa kabilang klase namin. Naka-move on din naman ako after that, Papa Dudut. 18 years noong next akong na-in love. Pero malas pa rin. Yung next kong naging boyfriend ay isa palang bakla. Akala ko kampante na ako na hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae pero pinagpalit naman niya ako sa ibang lalaki. Ang third boyfriend ko naman akala ko ay serious na. Maayos naman ang relasyon namin. Tinanggal niya ang trust issues ko at malalim na love ang na-feel ko for him. Tumagal po kami ng ilang taon bago siya nag-decide na iwanan po ako. Just because nanawa na siya sa akin. Boring daw ako, walang toyo, hindi nakikipag-away, hindi nagsiselos. Baliw, hindi ba? Sobrang na-hurt ako na dahilan kung bakit I choose na baguhin na ang pagkatao ko. Cha, anak. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? May itatanong lang ako. Go lang po, tay. Pasok lang po. Anak, asan pala nakalagay yung... Ang ano po, tay? Bakit ganyan yung suot mo? Bakit po? Uso to ngayon, tay, ah. Di na naman kasi kayo nag-open ng social media, eh. Nakakakita na ako ng ganyang mga damit pero para sa mga lalaki. Bakit ikaw nagsusuot niyan? Saan yung mga bestida mo, yung mga blouse mo? Hindi ko na po gagamitin yung mga bestida ko, tay. Mas bet ko tong suot ko. Nak, panlalaki yan. Yun naman po ang goal ko, eh. Maging lalaki. Ha? Bakit? Kasi ayoko nang maging babae. Kasi, pag babae ka, lagi kong sinasaktan, pinapaiyak, niloloko. Ayun. Ano ba to? Nagre-rebelde ka ba, Cha? No po. Gusto ko lang itry maging lalaki para magets ko kung bakit parang hindi sila apektado kapag nakakasakit sila ng babae. At sa tingin mo, magigets mo yun kapag nagsuot ka ng damit ng lalaki? Ay, nako. Unti-unti po. After kong manamit ng lalaki, mindset ng lalaki naman ang next ko. Hanggang sa maging lalaki na talaga ako. Oo, di ba? Alam ko po, biologically impossible, pero ito lang po kasi yung nakikita kong way para makamove on dun sa mga ginawa sa akin ng mga lalaki. Feeling mo ba makakaganti ka sa kanila kapag nagpakalalaki ka? Nalalabuan ako kung paano mo maitatawid yung plano mo. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ganito ang epekto ng panloloko nila sa mga babae. Baka sakaling makonsensya naman sila. Ay naku anak, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi pa nagmamature, hindi niya magigets yung pinupunto mo. Hindi niya makikita na nakakasakit na siya. Maniwala ka. Lalaki ako oh. Dumaan din ako sa ganyan. Maswerte lang talaga na natagpuan ko yung nanay mo. Kaya ito, napabilis yung pagmamature ko. Pwede po ba yun talaga? Kapag nakilala na ng lalaki yung babaeng gusto nila, magbabago talaga sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng lalaki ganon. Siyempre, yung alam ko lang, yung naranasan ko. Sa lagay ko, ganon yung nangyari nung nakilala ko yung nanay mo. Di ba nga kwento niya sa'yo, babaero ako nun? Best friend mo nga raw si nanay nun eh. Oo. Tapos, na-inlove ka sa kanya. Oo. Ayaw daw po niya sa inyo nun.
Lagi nga niya kayong binabasted eh. Eh yun nga. Ang kapal lang kasi ng mukha ko na nanligaw pa rin sa kanya kahit alam ko namang madungis na yung reputasyon ko sa kanya. Pero tinamaan ako sa nanay mo eh. Kaya pinaghirapan ko siya. Tsinaga akong kunin yung tiwala niya. Buti nga po na fall sa inyo si nanay eh. Mabuti talaga kasi kung hindi, baka hindi kita kasama ngayon. Naku, hindi ko ma-imagine ang buhay ko na hindi kayo kasama ng nanay mo. Kaya laking pasasalamat ko na pinagbigyan ako ng nanay mo noon. At hanggang ngayon, pinapatunayan ko sa kanya na tama yung desisyon niya na pagbigyan ako. Ay, sana lahat ng lalaki katulad nyo. Sana. Pero hanggat hindi ko pa nakikilala ang lalaking yun, ipagpapatuloy ko tong pagiging tomboy. At kahit nga na-touch at nabuhayan ako sa story ni nanay at tatay ay hindi ko pa rin binitawan yung plano ko. Magpapaka-tomboy pa rin po ako. Hindi ko naman ginupit ang mahaba kong buhok. Naging boyish lamang ako ng malala. Yung tipong walang gustong lumapit na lalaki sa akin unless serious sila na kilalanin at mahalin ako. Sinubukan ko rin makipaglapit sa mga babae para magmukha akong authentic na tomboy. Sa totoo lang ay nagkaka-crush na rin ako sa mga girls noon. Not sure kung dahil lamang yon sa galit sa mga lalaki. At sa journey ko ng pagiging tomboy ay nagkaroon ako ng bagong friend, si Ryan. Ka-age ko lamang siya at parehas kami ng mga hilig like basketball and video games. Tinuruan din niya ako ng mga hobby ng mga lalaki. Hindi naman niya ako sinubukang landiin. Sabi nga niya sa akin ay mas malaki pa raw akong umasta or mas lalaki at astig pa raw akong umasta kesa sa kanya. Flattered ako noon kasi doon ko napatunayan na effective ang pagpapalit ko ng aking pagkatao. Madalas ako rin ang tumutulong sa kanya para mapasagot niya ang mga kaibigan kong babae na natitipuhan niya papadudot. Ano, saan tayo mamaya? Shot? Pas muna, may hangover pa ako mula kahapon eh. Sus, Pahinga mo naman na tayo mo, pre. ikaw din no. Friday ngayon. Daming girls sa Pobla. Pas muna. Pero, meron kasi akong type na babae. Lo, saan mo nakilala ha? Dating app? Pobla? Sa court? Kaibigan mo? Sus, yan ka na naman eh. Oo nga. Tirador ka ng mga kaibigan ko. Wala na ako natirang kaibigan dahil lahat sila pinaasa mo. Hoy, nagiging totoo lang naman ako. Sa hindi nag-workout eh. Yung ibang friends mo demanding. Yung iba naman okay sa pagiging clingy. Yung isang kaibigan mo, si Tonet, unang date pa lang namin, gusto na ako i-live-in. Sinong hindi manggughost dun? Masyado mo kasing ginagalingan eh. Bilis tuloy nila ma-fall. O yan, hinahanapan ka na agad ng commitment. Pero kung usapang commitment lang naman, meron talaga akong type na kaibigan. Teka. Si Jan ba yan, yung naka-veneers? O si Luisa, yung laging maiksi yung palda? Ano, sino sa kanila? Yan na lang yung mga single na kaibigan ko na hindi mo pa sinaktan eh. Uy, hindi sila. Si yung laging naka-pink, naka-braces, yung may bangs. Ah, si Mika. Uy, wag yun ah. Uy, grabe ka. Wag mo na may pagdamot. Seryoso na ako ngayon. Mabait kasi yon. Baka kung ano pang traumang ibigay mo sa kanya. Taong simbahan kaya. Uy, nagsisimba rin ako ha. Iba yung nagsisimba sa napapadaan lang sa simbahan dahil malapit doon yung paradahan ng taxi. Grabe ka. At least dumadaan pa rin sa simbahan. Oh. Basta pre, iba na lang. Huwag na si Mika. Kahit si Luisa na lang. Mahilig ka naman sa nakapalda, di ba? Si Mika talaga yung gusto ko eh. Sige na, tsa. Last na to. Promise. Ganyan Last. din yung sinabi mo kay Pat eh. Anong nangyari, ha? Wala pang 3 araw, ginost mo na. Paano hindi ko naman i-ghost yun? Tinanong kung baog ba ako. Oh. Ano? Kasi gusto niya na ng lalaki makakabuntis daw. Tama bang yun yung topic namin sa unang chat ko sa kanya? Tingin mo. Kalokohan. Huwag ka tatawa-tawa dyan. Tulungan mo na kasi ako. Last na talaga si Mika. Siya na talaga yung gusto kong seryosohin. Lagi mo sinasabi yan eh. Tapos kapag may nakita kang mali sa kanila, iiwan mo na bigla sa ere. Huwag ka kasing nega. Sige na, ano na. Kahit mo na ako. Libre ka lunch mo 1 buwan.
Isang buwan? Oo. Oh. Pati dinner ha. Tsaka kape tuwing weekends. Ano, G? Abusada ka ha. Eh di wag. Bahala kang manligaw kay Mika. Mahirapan pa naman yung mga lalaki na lumapit dun. Tsaka mataas ang standards nun, pero Hindi naman. nakikinig yun sa akin. Oo na, kapag- sige na. Lahat ng gusto mo, G na ako dyan. Yun! Dali mo naman palang kausap eh. Salamat ka talaga, gusto ko si Mika ha. Pero ikaw Ano? subukan mong paasahin at saktan niyang si Mika. Lagot ka talaga sa akin. Sunog lahat ng jersey mo. Di yan. Naniniwala ako na si Mika na yung babaeng para sa akin. Maayos naman si Ryan Papadudut. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi na niya tinuloy yung panliligaw niya sa ibang friends ko. May saltik din kasi minsan yung mga kaibigan ko. Saka gusto lang siguro ni Ryan na magkaroon na ng girlfriend. Tanda ko, bago ko siya nakilala ay sobrang broken niya, Papadudut. Niloko kasi siya ng dating girlfriend niya. Tapos sinumpa niya ang lahat ng mga babae dahil po doon. Hindi ba parang magkatulad kami ng sinapit? Pero eventually ay natuto na rin siyang magpatawad. Hindi na niya sinisisi sa mga babae ang isang beses na pagkabigo niya sa pag-ibig. Kaso, takot pa rin daw siya noon na magkaroon ng karelasyon. Kasi baka ma-broken ulit siya. Until one day, noong nakilala niya ang ibang friends kong babae, naisipan niyang subukan pong muli. Yun nga lang, hindi rin nag-workout kasi hindi sila nag-match. Hoping na kay Mika ay maging okay na si Ryan. Sana pag nireto ko si Mika sa kanya, ay magkaroon ng spark at magic sa pagitan nilang dalawa. Sana magustuhan din siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, kailan ko lang naging kaibigan si Mika. Noong time kasi na sobrang broken ako ay nag-decide akong sumali sa church activities malapit sa amin. Saktong youth leader doon si Mika, Papadudut. Napunta ako sa group niya at tanda ko pa na nakasuot siya ng all pink. Mukha siyang cotton candy sa paningin ko at malaki ang naitulong ni Mika sa akin sa pag-move on ko. Panay ang kumusta niya sa akin kung nagiging okay na raw ba ako. Hanggang sa naging close na kaming dalawa kahit noong time na naka-move on na ako sa recent ex ko. At doon pa rin po si Mika para kumustahin ako. Kaya ang laking takot ko na hindi sila mag-workout ni Ryan kasi parang hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko o dadamayan sa kanilang dalawa kapag nangyari yon. Pero tinigil ko ang kaka-overthink, Papadudut. Malay ko ba naman kung isang araw sila naman pala ang magkatuluyan, hindi ba? Kumusta yung grupo sa simbahan? Okay naman. Meron nga kaming bagong project na sisimulan namin bago matapos tong month. Saka Nga pala, may nagkakagusto sa yung friend ko. Si Ryan. si Ryan? Mm. Yung laging nakasuot ng jersey kahit hindi naman magbabasketball? Oo, siya nga. Type na type ka niya eh. Favorite din daw kasi niya yung color pink. Kaya ka ba pumunta rito para maging bridge ni Ryan sa akin? Parang gano'n na nga. Ikaw kala ko naman gusto mo talaga akong kumustahin. Gusto naman talaga kitang kumustahin eh. Seryoso. Kumusta ba love life mo? May boyfriend ka na ba? Kasi kung wala pa, di kay Ryan ka na lang. Teka lang naman sis, binibigla mo ako sa mga sinasabi mo eh. Nagmamadali na kasi si Ryan na magpalakad sa'yo eh. Pagbigyan mo no. Okay naman yun eh. Kung makapag-sales talk ka sa kaibigan mo, kala mo siomay lang ang ino-offer mo eh. Mas masarap pa sa siomay si Ryan. Bakit? Natikman mo na ba siya? Yak! Ano ba? Hindi ko trip yun oh. Kadiri naman yun. Bakit naman hindi? Pas na ako sa lalaki. Sakit lang ng ulo yan eh. Sakit naman pala ng ulo eh.
Eh, di pass na rin ako dyan. Pero hindi ka dapat magpas kay Ryan. Pagsisisihan mo lang. Sige nga, i-convince mo ako para bigyan ko siya ng chance. Alam ko, sa itsura, hindi siya masyadong nabiyayaan. Pero habang tumatagal naman kapag nasasanay ka na sa pagmumukha niya, may isip mo na, yun, pwede na. Oh, ganun. Parang ayoko nang pwede na. Kung hindi naman basihan ng itsura, ayos talaga si Ryan. Nakakatawa yun, alam mo ba? Very sensitive yun sa ibang tao. Alam niya kapag bad mood ka. Tsaka gagawa siya ng paraan para mapasaya ka. Bibilhan ka niya ng ice cream o chocolate. Tapos alam mo, natatandaan niya lahat ng gusto mo. Kahit ikaw mismo, nakalimutan mo nang binanggit yun sa kanya. Pero siya pala, natatandaan pa. O, di ba? Talaga ba? Ang sweet naman. Sweet talaga yon. Tuwing birthday ko nga binabati ako nun Sakto ng 12:00 ng hating gabi. Partida, maaga pa yung natutulog. Pero maghihintay yun ng 12:00. Mabati lang ako. O, di ba? Grabe ha. Wala sa itsura niya. Mukha siyang loko-loko at hindi seryoso. Mukha lang. Pero kapag nakilala mo siya, hindi naman pala. Malalim na tao yun. Matalino. Marami kang matututunan sa kanya. Tsaka sobrang galante nun. Lagi niyang iisipin kung ano muna yung gusto mo bago yung sa kanya. Feeling protected ka rin lagi kapag katabi ka niya. 'Di ba? Yun naman ang kailangan nating mga babae. Ay, dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na tuloy siyang makilala. Sige, ireto mo na ako sa kanya. Yon, ayos! Nagulat ako nang mapa-oo ko kaagad si Mika Papadudut. Nagulat din ako sa sarili ko nang maramdaman kong kumabog ang puso ko. Lalo na nung dinescribe ko ang good qualities ni Ryan. Hindi ako makapaniwala sa mga lumabas sa bibig ko. Pero totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Hindi lang dahil gusto ko siyang ireto kay Mika. Bigla rin akong nakaramdam ng selos nang maisip kong irereto ko na sila sa isa't isa. Doon ko na-confirm ang bagay na matagal ko nang dinidinay. Papadudut, gusto ko po si Ryan. Naunahan lamang ako ng takot na magmahal ulit kaya nagawa ko yung itago. At mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko nga yung itago lalo't ako na ang magiging bridge nilang dalawa. Pero hindi ko kayang maghintulay sa kanila. Iniisip ko pa lamang ay nasasaktan na po ako. Kaya naman dinedelay ko ang pagbibigay ng sagot kay Ryan tungkol kay Mika Papadudut. Uy, ano na siya? Hoy, Karen. Anong ginagawa mo rito sa bahay? Malamang hingi ng update. Anong update? Ito naman, parang tanga. Update kay Nika. Ano na, pasado na? Umuwi ka na nga muna, istorbo ka Dami kong nilalaban ngayon Tulungan na kita maglaba. Sabihin mo lang sa akin kung ano sabi ni Mika. Ayoko ng paglalaba mo. Kung na nga yung tutulungan dyan Hindi ka nga nakakatulong Nung last na tinulungan mo ako maglaba, yung mga dekolor ko biglang namuti. Yung mga puti naman nang itim. It's the thought that counts. Sus, tot, that counts ka pa. Umalis ka nga. Sumagot Marami ka na pa muna talaga kasi. akong gagawin. Ano nga? Nakausap mo na ba si Mika? Oo na. O ano sabi? Basta. Siya naman Pinapaasa mo lang ba ako kay Mika? Ano na ba nangyayari? Ilang araw ka nang umiiwas sa akin Kala mo hindi ko napapansin? Ay nako, sigurado ka bang gusto mo si Mika? Oo nga. Dumaan nga ako sa church nila nung isang araw Grabe, ang ganda niya. Sana, di na siya magpahaba ng bangs. Tsaka sana, lagi siya nakapink. Lakas mga babae. Alam mo, nakakairita ka na. Umalis ka na nga. Grabe ka. Ba't ba kanina mo pa ako pinapaalis? Kasi marami pang akong gagawin. May tinatago ka, no? Ha? Ako? May tinatago? Oo. Ba't di ka makasagot tungkol kay Mika? Ano ba nalaman mo? Ano, busted na ako? Ay nako, eto na nga. Ayoko lang talagang manggaling sa akin pero dahil makulit ka, sasabihin ko na. Mabaho ang paa ni Mika. Huh? Kahit nakasapatos yun, maalingaso yung amoy ng paa niya.
Alam mo yung cheese na nabubulok? Ganun na ganun. Diri naman. Oo! Kaya nga sa simbahan, laging nakatutok yung electric fan sa paa niya eh. Para lang mahanginan at maitaboy ang baho. Seryoso ka ba? Oo nga. At saka eto pa. Alam mo bang kahit bagong ligo siya, amoy ginisang sibuyas pa rin ang kilikili niya? Weh! Oo! Kahit 1 kilometer away ka sa kanya, maaamoy mo eh. Sobra ka naman. Kaya ikaw din. Gusto mo pa bang manligaw ng babaeng mabaho ang paa at saka kilikili, ha? Oy, saka balita ko ha. May kuto yun. Kaya laging nakabangs. Pero, gusto ko pa rin siya eh. Lah, gusto mo siya kahit ganun na ang mga sinabi ko sa kanya? Madali lang naman solusyonan yung baho ng pakiligili. Deodorant lang yun, tsaka foot spray. Ako bahala dun. Bibilang ko pa siya. Pati yung pinakamalakas na antibacterial soap. Hanapin ko yun para sa kanya. Kung kuto naman kalaban, gata lang kalaban nun. Ganun kasi ginawa ni nanay nung nagkakuto kami ni ate noon eh. Akong bahala. I can fix her. Nanibago ako kay Ryan Papadudut. Hindi naman siya ganun dati. Kapag may sinabi akong kapintasan ng isang babae ay mati-turn off kaagad siya. Cut off agad ang babaeng yon sa buhay niya. Pero bakit noong siniraan ko na si Mika ay gusto pa rin niya Papadudut? Nag-offer pa nga siya ng solusyon. Sa totoo lang ay hindi naman totoo yung body odor at kuto ni Mika. Gawa-gawa ko lang yon. Desperada na kasi akong mapapayag si Ryan na tigilan na si Mika. Kaya lang epic fail ang mga bagay na yon. Hindi ko magad si Ryan at doon ko na-realize na mukhang tinamaan na siya kay Mika. Bigla akong nagselos. Na-insecure ako bigla sa sarili ko at ikumpara ko ang sarili ko kay Mika. Ano ba naman ang laban ko sa napaka-feminine na datingan ni Mika Papadudut? Sa aming dalawa, ako pa nga itong parang mukhang may body odor at kuto. Napakaswerte naman talaga niya. Sana, ako na lang siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinuloy ko pa rin ang pagiging bridge kina Mika at Ryan Papadudut. Masakit man pero kailangan ko nang gawin bago pa makahalata si Ryan na iniiwas ko na sa kanya si Mika. Ang sakit kaya nun. Yung tipong nakiki-third wheel ako sa kanila sa dates nila. Ako ang taga-alalay kapag nauubusan na ng banat si Ryan. Panay naman ang puri ko sa kagandahan ni Mika para lamang tumaas ang self-confidence niya. Nakakadurog itong ginagawa kong ito, Papadudut. Hindi po madali, lalo't tinanggap ko na sa sarili ko na in love na ako kay Ryan. Ang akala ko hindi na ako magmamahal ulit ng lalaki. Pero para naman akong biniro ni Lord. Bigla akong na in love ulit sa lalaki. Ang masakla pa sa best friend ko pa mismo. Hanggang isang araw sa pagharap kong muli sa salamin. Hindi na ako natuwa sa nakikita kong itsura ko. Namiss ko ang pagiging isang babae. Kaya naman, hinubad ko na ang suot kong panlalaki. At bumalik na sa pagsusuot ng bestida at pagme-makeup, Papadudut. Nakakaantok naman. Cha! Cha! Si Ryan? O Ryan! Sino ka? Baliw! Si Chato! Andiyan na si Mika? Poser, hindi ikaw si Cha. Ba't nakabistida ka? Tsaka ba't naka-lipstick ka? For a change! For a change ka dyan. Sobra naman yata itong ginagawa mong change. Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Sakto lang. Dapat ba mas floral yung dress na sinuot ko? Kulang ba sa tangkad tong heels ko? Mas bagay ba pag naka-red o pink lipstick? Ikaw ba talaga yan? Wala kang kwentang kausap. Kainis to. Asan na ba si Mika? Hindi sumasagot sa tawag ko eh. Sa kanya na lang ako magpapa-outfit check.
Kayo talagang mga lalaki, wala kayong kwentang kausap. Uy, pati outfit mo sa mga lalaki mo pa sinisisi ha. Kami na lang lagi may kasalanan. Eh kasi naman, hindi ka sumagot ng maayos dyan. Ano ko sasagot eh? Nabigla ako eh. Ngayon lang kita nakitang maging babae. So ibig sabihin, mukha akong lalaki noon? Bakit? Di ba yun naman yung goal mo? Nagsusuot ka ng damit panlalaki. Ano pang inaasa mo magiging tingin ko sa'yo? Ngayon, anong tingin mo sa akin? Ha? Oo, tingnan mo na. Walang kwenta. Ano ba kasi nakain mo? Ba't biglang nagpakababae ka? Alam mo, laitin mo na lang ako ng derechahan kaysa paligoy-ligoy ka pa dyan. Sige, gusto mo yan ha? Iksi ng bestida mo ha? In fairness. Puti pala ng tuhod mo. Pero hindi ko sinasabing bagay ha? Hindi ko bagay ang bestida. Bagay na hindi. Paano ba to? Huwag ka na nga magsalita. Kakainis to eh. Pero hindi, yung lipstick mo ayos. Maganda, bagay sa'yo. Di ka na maputla, mukha kang basta, maganda. Maganda ako? Uy, hi guys! Uy. Sorry na late ako ha. Uy, Cha, naunahan mo pa pala ako. Pasensya pala kanina, hindi ko nasagot yung mga tawag mo. Kasi naman, nakikipagpatentero ako sa mga sumasakay sa MRT eh. Kakarating ko lang din naman eh. Uy, teka lang. May napapansin ako ha. Ikaw pa talaga yan, Cha? Uy, ang ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, magbalik loob ka na eh. Tingnan mo nga oh. Oy, Ryan. Tingnan mo nga tong best friend mo oh. Di ba ang ganda niya? Pwede na. Anong pwede na? Wala talaga kayong kwentang mga lalaki, no? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya kanini. Sobrang girly mo today, Cha. I love it. Kailangan mo nang irampa yan sa mall later, ha? Ano, tara na? Uy, Ryan. Nakatulala ka dyan. Tara na. Isasama ba talaga natin si Cha? Ha? Eh, bakit naman hindi? Napag-usapan na natin to kahapon, ha? Anyari sa brain cells mo? Lumipad na naman ata kung saan, eh. Hindi, naisip ko lang. Baka hindi pa siya komportable na maging ganyan, babae. Baka may lang siyang maglakad-lakad sa mall, lalo kapag pinagtinginan siya ng mga lalaki. Hindi ko alam kung dilulo lang ba ako, Papa Dudut, pero kita ko sa mga mata ni Ryan ang paghanga sa pagbabago ko. Panay ang tingin niya sa akin lalo na kapag hindi nakatingin si Mika sa kanya. Ako naman ay nagpapanggap na hindi ko yon napapansin. Deep inside ay grabe ang kilig ko. Buong araw na magkakasama kaming tatlo sa mall at nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan namin ni Ryan hanggang pag-uwi ay napapaisip ako at napansin na ba talaga niya ako? Naghihintay ako ng chat sa kanya, umaasa na baka umamin na rin siya. Pero inabot na ako ng umaga sa kakahintay ay wala siyang message sa akin. Pagkatapos noon ilang araw na niya akong iniwasan. Nasaktan ako. Akala ko naman may chance na ako sa kanya, nagrebelde ako. Pero hindi na ako bumalik syempre sa pagiging boyish. Sinubukan ko nang makipag-date, sumama sa mga party kung saan ay merong mga lalaki na pwede kong magustuhan. Isang gabi ay nasundan ako ni Ryan sa isang birthday party na invited ako, Papa Dudut. Lasing ka na, halika na. Ano bang pakialam mo? Itiwan mo na nga ako! Bakit? Boyfriend ba kita, ha? Ba't ba ang tigas ng ulo mo, ha? Ikaw din naman eh! Nanahimik ako dito tapos bigla mo sisirain yung gabi ko. Malis ka na nga! Hindi ka naman invited dito eh. Hindi ako aalis dito hanggat di ka sumasama sa akin. Di wag. Kahit dito ka pa matulog, hindi ako sasama sa'yo. Hanggang matigas ang ulo mo, ha? Ano ba, Ryan? Itiwan mo nga ako! Bigat mo!
Subukan mong pumasok ulit sa loob ng bahay na yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Ano bang pakialam mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Inaano ba kita ha? Sino ka ba? Ba't ba ang tapang mo, ha? Gusto lang naman kitang protektahan eh. Ni hindi ka na nga makatayo ng maayos, oh. Gusto mo ba man mangyari sa yung masama? Wow! Oo, isa pagiging protective ah. Ano ka, boyfriend? Ay, wait. Best friend lang pala kita. Best friend! Halika na. Umuwi na tayo. Halika Iwan na. mo ako sabi eh! Bakit ba hindi mo nalang tinuloy-tuloy ang pag-iwas mo sa akin, ha? Bakit kung kailan gusto na kitang kalimutan, tsaka ka biglang lalapit? Siya, Oo, Ryan! Magkamilan na tayo! Gusto kita! Gustong gusto! Pero ang manhid mo! Nakita mo na ang pagbabago ko pero wala lang sa'yo! di mo lang naiintindihan yung nararamdaman ko. At ikaw, naiintindihan mo pa yung nararamdaman ko? Sa tuwing nagpapatulong ko para mapasagot si Mika? Sa tuwing sinasama niyo ako sa date yung dalawa? Kala mo ba okay lang ako doon? Ryan, para akong tanga! Tinutulungan kita sa kaibigan ko. Kahit sa totoo lang, gusto ko sa akin ka lang. Gusto ko rin naman akin kay. Ano? Akala mo ba madali para sa akin to? Sa una pa lang gusto na kita. Kahit mas lalaki ka pang manamit kaysa sa akin, gusto pa rin kita. Pero kinailangan kong itago yun. Kasi lagi kang galit sa mga lalaki. Alam mo, ayos lang sa akin na i-reject ako ng mga kaibigan mo. Ayos lang sa akin, busted din ako ni Mika. Pero hindi ikaw. Ayoko. Kaya hindi ako umamin sa'yo nun. Kasi iniisip ko palang na i-reject mo na ako parang hindi ko na kaya. Kasi alam ko pati pagkakaibigan natin mawawala pag sumugal ako sa'yo. Ryan, totoo ba yan? Sinubukan ko naman pigilan eh. Kaso lumala nung nagdamit pang babae ka na. Alam mo naman kainaan ko yung ganyan, di ba? Tsaka ang ganda-ganda mo. Tsaka sobra. Di ka mawala sa isip ko eh. Kaya, yun. Umiwas ako kasi lumalalim na lalo yung feelings ko para sa'yo eh. Paano si Mika? Sinabi ko na sa kanya yung totoo. Ayun, ayos lang daw sa kanya. Sabi niya, di naman daw niya ako ganun ka-type. Nahiya lang daw siya tumanggi sa akin kasi nireto mo ako sa kanya. Meron daw talaga siyang gusto sa church nila. Alam mo, nagpapatulong nga sa akin. So, paano na to? Paano na tayo? Eh, kung di ka na bad trip sa lalaki, liligawan na sana kita. Paano kung may galit pa rin ako sa mga lalaki? Hindi tatanggalin ko yung galit na yan. Pero alam mo, ayos lang sa akin na magalit ka sa lalaki. Oo, tama. Pabor nga sa akin yun eh. Para siguradong akin ka na. At hindi ka natitingin sa iba. Nagkatinginan kaming dalawa, Papa Dudut. Para bang ang perfect ng lahat. Parang may fireworks sa paligid na tanging kami lamang dalawang nakakakita at nakakarinig. Napakasaya sa pakiramdam. Sa isang iglap ay nawala lahat ng takot ko at galit sa mga lalaki. Parang ang sarap lang ulit magtiwala. Sa ngayon ay inaaral kong tanggalin ang galit ko sa mga lalaki. Malaking tulong si Ryan dito. Mapagpasensya si Ryan sa mood swings ko. Kapag naalala ko ang mga nangyari sa past ko ay andyan siya para i-assure ako na mag-heal din ako. At dahil po doon ay mas lalo akong lumalambot. Iba talagang nagagawa ng totoong pag-ibig sa tao. Walang kahit na anong galit o trust issues ang magwawagi. Basta meron lang isang tao na handa kang intindihin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at Barangay Forever, Chat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mapagpasensya at mapagkandili ang pusong wagas kung magmahal. Ngunit napupuno rin po ito kapag paulit-ulit na binabaliwala at sinaktan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maabuso ng mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto ha, kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Nako, sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatuwa namang tingnan. Ay, ayun, nandito na ako sa bahay. Nandito na po ako! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh. Tignan mo. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to ah. Kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyahan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Huwag na huwag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nito mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka. Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po? Ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay. Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo? Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo.
Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ang mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Eh ikaw, sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason. Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala ang turing naman niya sa akin ay kabaligtaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawala na ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin ay nagsikap pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Pambihira namang Pilipinas to. Oh. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Oy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. O mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po? Tanga ka ba? Di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw ng bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa iniintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Naku, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? Teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Naku, bagal-bagal mo talaga. Eto na po, Nay. Akin na. Anak ka ng tukneneng, bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po yan. Kakasabi ko lang, di ba, singilan na ng renta tapos naubusan pa tayo ng Hindi ko gasol. naman po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa, kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Anong wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Inay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si Kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas. Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay Kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh.
Ang dami mong sinasabi. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni Kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si Kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na munang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, hoy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Aha? Po, paano naman po napunta dyan ang usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, ni hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-e-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, Papa Dudut, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, Papa Dudut. Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na ng madaling araw ah! Alam ko naman po yun kasi di naman po sira yung orasan ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Patingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili ha? Sabihin mo. At magkano ang bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha? Sagutin mo ako, Jenica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ako kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha?
Po, Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? ano? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos... Tapos ano? Ayan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Eh bakit si kuya? Ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Eh ako rin naman po Nagtatrabaho rin naman po ako, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo na eh. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Paano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki. Pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yani ng mga kabataan. Jenica, ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudot, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kong malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako Itong mukhang to, mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi saan ang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi, matagal ko na tong pinag-iisipan. Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo.
Ano nga kasi yun? Daming pang paligoy-ligoy eh. Kuya, gusto ko nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Tsaka, ipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, utang ako. Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung aalis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso kinulang yung pang-down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Pautangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-away lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawa ang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ng nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako papadudot pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Nung kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak. Nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke. Papadudot. Ano ba yan? Adobo? Ang putla.
Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo, sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpungera talaga yung pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo. Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya eh? Siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman eh. Kuya mo na lang sanang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ang lasa. Wala na nga po si Kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay Kuya? Eh, andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala eh simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo. Kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa sa tingin akin. ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo eh. Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si Kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay Kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw! Iniwan ka niya para buhayin ko. Kapal ang mukha niya. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ko makitungo sa'yo. Pag nakikita kita, naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo.
Papa Dudut, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo. Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni Kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si Kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko. Naggulat na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay, kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay, kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya, kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay at... At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero... Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw nang bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako. Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya.
Sumasobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at tiisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papadudot, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina. Ngunit kung hindi ko po yon gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papadudot, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jenica. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.